Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pambay, tuloy lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's video o for today's reflection o ang magandang balita sa araw na to ay sa ating simbahang Katoliko. Kaya ba nating maghintay? Sino sa inyo ang gustong maghintay dito, di ba? So alam naman natin na ang paghihintay ay isang bagay na nakakainip. Minsan nakakabwisit pa, lalo na kung sa sobrang tagal. So ngayong linggo po kasi ay kapistahan ng ating Panginoong Yesus o yung sanggol na Yesus na pinunta o inalay o hinandog sa templo ng Jerusalem. Kaya may isang taong pinangakuan, itong si nangangalang Simeon, na kung saan ay pinangakuan siya na bago siya mawala sa mundong ibabaw o bago siya mamatay, ay makikita niya ang Mesiyas na hinihintay ng maraming Hudyo nung panahon na yan. Kaya sabi sa Lucas chapter 2 verse 38, at pagdating niya sa oras ding yaon, siya ay nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat na nagsisipaghintay ng katubusan sa Israel. Yun. So, dahil nga ang paghihintay nitong si Simeon at ng buong Israel ay isang pag-asa. Hindi lang to simpleng paghihintay, kundi yung katubusan ng buong Israel. Bakit nila hinintay yan? Dahil nga yung Israel, diba, alam naman natin na marami rin pinagdaanan. Maraming mga bansang sumakop, dinala pa sila, inabuso, sinaktan at kung ano-ano pa. Kaya sabik sila na makita itong Mesiyas. Kaya nung nakita nga nitong si Simeon, sobrang tuwa niya, sobrang galak niya. Sabi niya, kahit mamatay na ako, pwede na. Dahil nakita ko na at totoo ang Mesiyas. Parang tayo, di ba? Kapag matagal tayo naghihintay sa kagustuhan natin, minsan nasasabi natin pagka dumating na yung time na yun, ano sabi natin sa wakas, di ba? Halimbawa, yung naghihintay ka ng jeep, ang tagal, ras na, baka maiwan na malit ka na sa iyong trabaho, sinasabi mo, ay sa wakas, dumating na rin ang jeep. O kaya naman, gutom na gutom ka na, di ba? Kumain kayo sa labas. Di ba? May restaurant na matagal mag-serve. Sobrang gutom mo na at pag dumating na, yun, sabi mo, sa wakas, dumating na rin ang order namin. Kaya itong si Simeon, hindi lang simpleng paghihintay, kundi buong buhay niya hinintay ang ating Panginoong Yesus. Diba? Kaya talagang sobrang saya nila nung nakita na nila itong Mesiyas. So parang sa buhay po natin, di ba? Kailangan din natin maghintay. Hindi tayo pwedeng ora-orada lang. Halimbawa, may anak kang mga pinag-aaral, kagaya college, di ba? May mga college ka. Siyempre, kung kaka-enroll mo lang, hindi naman po pwedeng graduating na kagad o mag-graduate na, di ba? Kung professional yan, 4 years ang hihintayin mo. Bago makagraduate yan, kung magme-medicine pa yan o abogado, almost 10 years ang hihintayin mo. Di ba? Parang tanim lang dyan, yung mga nagtatanim ng palay. Hindi naman pagtanim ngayon, harvest na bukas. Hindi po. May gagawin ka pa, di ba? Magtsatsaga ka pa diligan yan, linisin yan. At kung ano pang gawin mo para after 3 to 4 months, ay makaka-harvest ka ng palayan. Ganon din sa panganganak, di ba? Yung buntis, hindi naman nabuntis ka ngayon, bukas din. Makanganak ka na, hindi, di ba? Ihintayin mo pa ang 9 months, di ba? Bago mo makita yung anak mong nasa sinapupunan. At ganoon din sa pag-abroad. Kung 3 taon yung kontrata, hintayin mo muna bago ka makauwi ng bansa. So yun po, di ba? Ang buong buhay kasi ni Simeon ay hindi siya nawalan ng pag-asa. Kahit buong buhay siyang naghintay. Dahil hindi lang pang sarili ang kanyang inihintay.
'di ba? Ano pa, ay buong Israel po ang kanyang ang kanyang pinagdarasal na dumating na nga ang Mesiyas na magtatanggol, 'di ba? Sa buong Jerusalem o Israel. 'Di ba? So ganun din po tayo kung siyempre sa panahon natin ngayon, kung may concern ka, 'di ba? Naghihintay ka, mahal mo sa buhay, may sakit, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, o ikaw mismo, naghihintay ka ng kagalingan, 'di ba? Kung pamilya mo medyo nagkakaaway-away, nagkakasira-sira, lagi pinagdarasal natin dito, at maghintay ka. Sana po ay maging maayos ng pamilya namin at magkapatawaran na. Kung anak mo, tatay mo, o nanay mo, o kapatid mo, lulun na sa masamang bisyo, nag-a-addict na siya, nagsusugal siya, at pagdasal mo lang na sana nga, di ba, matigil niya ng kanyang bisyo, di ba? So, yun po, marami sa atin ang talagang kailangan maghintay dahil may time frame si Lord. Huwag lang po tayo mawalan ng pag-asa, kagaya ni Simeon na buong buhay niyang hinintay. At after kanyang paghihintay, ayun, natupad yung pangako ng Diyos. Ganon din po sa ating buhay. Ano man ang hinihintay mo, kabuhayan, di ba? Relasyong maayos, kagalingan, makintay lang po kayo. May time frame si Lord. Yung perfect time niya darating din. Basta huwag ka lang bumitaw. Yung pag-asa mo, laging nandyan. Siyempre, manalangin, magsimba, magdasal. Yan po ang importante. At magugulat ka na lang. Nandyan na yung hinihintay mo. Sabihin mo rin sa wakas, Lord, thank you so much po. At answered prayer na po. So, tayo po manalangin kung ang hinihintay mo nga ay tungkol sa kagalingan, pamilya, at sa financial. Sabihin mo kasi napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, bless po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Uwi niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po. Tanggalin niyo na yung kanyang karamdaman at lahat po ng nanonood sa aking vlog na may iniindang sakit, iyong pagalingin. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang naghihintay na matagal ng panahon para magkasundo-sundo, magkapatawaran, bumalik ang magandang relasyon. At pagbigkis-bigkisin niyo po muli. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagpatawad at mapagmahal. Ganon din po sa financial na kailangan namin lahat, Lord. Lalo na po yung kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Iisip pa kung paano niraraos ang kanilang pamilya. At bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng itiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.